Mga puso, nagbabalik po tayo dito sa Mabuhay Rotonda kung saan isinasagawa ng Grupong Manibela ang kanilang ikatlong tuling araw ng Tigil Pasada. Makakausap po natin ngayon ang pinuno ng Manibela, Ginoong Mar Balbuena. Ginoong Mar, magandang umaga sa inyo. Ano bang mangyayari ngayong ikatlong araw? Magandang umaga po, Sir Ivan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ngayong araw, nandito po kami sa Welcome Rotonda, magmamarcha po kami papuntang Mindiola para malapit-lapit na sa ating Pangulo na ipanawagan na isuspend ang excise tax, ang value-added tax, at i-roll back ang presyo ng mga produktong petrolyo doon sa nararapat na presyo nito, dahil alam naman natin na nung unang linggo pa lamang ng bugso ng tensyon sa gitnang silangan ay talagang sobra-sobra na yung pagtataas nito. So, ibig sabihin, nung mga panahon na may stockpile pa ang Pilipinas, ang mga oil companies natin, nagtaas na sila. Ang paliwanag pa nila, yung pinambili ngayon ay yung itinaas nila na presyo nung unang linggo, unang buwan. So, ibig sabihin, nabayaran na natin yung pinambili ngayon, dapat nang ibalik doon sa 55 o mas mababa pa na presyo nito. Kamar, isa-isayin natin, yung mga naging tugon ng gobyerno so far, ayuda. Hindi sapat yung ayuda para sa inyo? Hindi sapat yung ayuda at PR lamang ito ng ating gobyerno. Hindi naman ito hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi, ibaba yung presyo ng langis at isuspend yung excise tax. Yung hindi natin hinihingi, yun ang binibigay nila na hindi naman lahat nakikinabang. At marami pa rin hanggang ngayon ang namomroblema na hindi po nakakuha. So kung ang ginawa na lamang po ng ating gobyerno, sinubsidize yung kada litro ng mas malaking porsyento sa lahat ng gasolinahan, mas mapakikinabangan po sana Ito, may 10 pisong diskwento raw sa mga jeep at bus. Sa ngayon, hindi pa ito nararamdaman kasi iilang gasolinahan pa lamang po ang meron. Nationwide, 14 pa lamang na gasolinahan at lahat yon ay nasa Quezon City. At nitong kahapon, may nagkarga doon sa sinasabi nilang gasolinahan, wala namang binigay na diskwento kasi hindi daw nila alam. So, ganun po kahirap yung dinaranas nitong mga tsuper na may discount pero wala naman pala. Yung service contracting naman? Sa service contracting po, sa carousel, meron na, pero sa mga jeepney, wala pa sa ngayon. Wala pa. So may mga nililinyang programa, ito'y welcome naman sa inyo. Yun nga lang, hindi pa gumugulong. Hindi pa po siya gumugulong, pero sa service contracting, alanganin po talaga kasi marami pa po talaga ang hindi nabayaran. At nung mga nakaraan pa, at dapat yon masingil muna bago kami mag-abono na naman ulit. Itong excise tax tsaka VAT, sinabi na ng presidente, pagka daw kasi tinanggal ang VAT, ang sinusuportahan mo lang yung transportasyon. Kailangan daw, may iba pa rin namang koleksyon ng gobyerno para pantustos sa ibang proyekto ng ibang mga sektor ng lipunan. Hindi pa ba sapat yung halos 45 days na kumita ang gobyerno sa excise tax at value-added tax nang hindi po bababa sa 46 billion pesos sa windfall profit nito, at ang malalaking oil companies hindi po bababa sa 130 billion pesos ang windfall profit nila. Hindi pa po ba kayo busog? Itong gobyerno po natin, narinig natin na sa loob ng 3 buwan, mawawalan siya ng kitang 40 billion pesos, mawawalan ng kita at malulugi. Ngayon lang tayo nakarinig na wala namang puhunan pero nalulugi pa at mawawalan ng kita. Okay. Sa araw na ito, ano mangyayari? Pupunta kayo ng Mindiola, magpuprograma at wala pa rin papasada sa mga miyembro ninyo? Wala pa rin pong papasada ngayon. Talagang nanindigan kami na hindi lamang po ang sektor ng transportasyon ang makikinabang sa ipinaglalaban natin. Kung i-roll back po ito, lahat ng commuters, hindi kailangan magtaas ng pamasahe. Kung i-roll back sa dating presyo, yung mga motorista, mga private car owners, makikinabang din kapag na-roll back. At yung taong bayan, ang mga Pilipino, bababa ang bilihin kapag na-rollback. Nandito kami hindi para mamirwisyo, para tulungan ang taong bayan na ma-rollback at maging stable ang mga bilihin. Pahabol na tanong ko lang. Ito'y global crisis Paano tutususan ng gobyerno yung isa-subsidize para bumalik sa dating presyo? Ganun bang gusto ninyo mangyari? I-rollback po yung pagka na-rollback po yung presyo ng petrolyo, kahit wala na pong subsidy, wala nang isa-subsidize. So yun na lamang po ang panawagan natin. Tama po kayo,
pandaigdigang krisis po ito. Pero bakit yung ibang bansa nakakaya nilang makasurvive na hindi po mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at nagsakripisyo yung kanilang bansa, natanggalin muna yung value added tax. Tayo nga lang yung may excise tax. Ngayon lang tayo makakarinig na yung mga produktong petrolyo ay bisyo pala ang paggamit katulad ng sigarilyo at alak. Maraming salamat, Marval Buena, sir. Maraming salamat, Sir Ivan. Nakausap po natin Marval Buena ng Grupong Manibela.